How does it feel working with Alden? How does it feel working with Direk Alden? Alam niyo, sobrang bait. Sobrang bait na Alden. Wala akong masabing iba. And then, ang galing niya kasi he switches from being an actor to director. So like, kahit like 5, 4, 3, 2, 1, siya nagsasabi nun, action! Tapos siya rin mag-act. Kasi kausap ko siya kunyari. So, ang galing niyang artista. And, sweet. So, may one time, sabi ko, Direk, pagplutas ka naman. Akala, joke-joke lang. Parang siguro 20 minutes after, boom, may mga baskets of fruits na. Tapos, binigay din namin sa mga kasama namin. So, yun, kita siya. How was it working with Alden as a director, as a co-actor, and also a producer, di ba? I can't believe. Grabe, sobrang, as a director, sobrang bait niya. Bait niya sa staff, you know. He's always kind. He always makes people laugh, which is good. I've never heard him shout at anyone. Oh, yeah, never. Nice. He has so much patience, and he knows what he wants. And so, like, whenever we have scenes, he also helps me. And then I call him director. As a co-actor, grabe yung pag-switch from director na 3, 2, 1, 3, 2, 1, action! Siya rin yung magsasalita, tapos siya rin yung mag-change. So parang, oh, grabe. Like, he's been in the industry for so long, and so like, hands down, sobrang galing na actor. So I'm just lucky to work with him, you know. And this, as a person, Alden is very nice and very giving. He's a generous person. Oh, nice. Yeah, and he takes care of everyone. And makikita niyo, magaling na director kasi napalo na natin. Ito malis lang ako ng audio because friend ka ni Alden. Si Yes. Nabalitaan natin na parang dumaan daw siya sa depression, gano'n. Ano yung decision sa Alam mo, hindi ko nga alam eh. Siguro hindi ko alam na nagulat na ako nung interview niya. Siguro si Alden na yun, ha? Oo, despite and in spite of his success, alam mo yun, talagang walang pinipili talaga yung mga problems talaga. So, I am, paano ba, nabigla din in a way, pero ang maganda doon, sa bawat, pagkakalugmok niya, tututo siyang tumayo. Yun talaga. So, yun. Kaya sabi ko nga parang, minsan, yun nga, it only reminds us na kinakamusta mo din yung mga tao sa paligid. Yung akala mo na parang hindi, no? Parang baka hindi eh. Na nararanasan talaga natin lahat. So, talagang anxiety is real. So, siguro, kasi minsan kung ano yung nakikita mo panlabas, hindi naman pala natin nakikita ko ano yung nasa loob. So yun, it reminds us na kailangan mga kamusta rin tayo, kamustahin din natin. Hello Kafdan fans! So marami tayong items mga kasambreros. So narinig ninyo si Ma'am Heaven Peralejo, mga kasambreros na kasamahan nga ni Sir Alden. Grabe no? Dito ko lang natuklasan yung mga nagulat din ako sa mga sinabi ni Ma'am Heaven Peralejo, mga kasambreros na bilang direktor, no, sobrang bait at saka nagsiswitch siya. Ito yung ano ko dito, yung talagang nabilib ako mga kasus. Nagsiswitch siya from being an actor to director. Kunwari daw, sabi niya, di ba? 5, 4, 3, 2, 1. Tapos biglang nag-artista. Kasi siya rin yung mag-a-act, mga kasambreros. Siya yung nag-count. Siya rin yung nag-a-act, mga kasus, no? Grabe, no? From actor, director. And yung one time nga, itong sabi niya, Ma'am Heaven, ay parang nag-joke siya, no? Na, direct, prutas ka naman dyan. Tapos nag-joke lang. Tapos 20 minutes lang. Boom, sa ando na doon, meron na daw mga prutas. Tapos pinamimigay naman sa kasamahan niya. Tapos, yun nga, sobrang bait. Parang I've never heard na sumigaw siya sa kanyang kahit na sino man doon sa set, no? Kahit na kanino, mga kasambreros. Tapos parati niya pinapatawa. Grabe, no? Nakita mo talaga yung kabaitan ni Sir Alden, at saka pinapatawa niya ang mga tao. He knows what he wants, no? And then grabe din yung patience. Tapos very nice na tao, and very giving, no? At saka generous, sabi niya Ma'am Heaven. Tapos sabi naman ng boss ng Viva Entertainment ay ang magaling na director, no, si Sir Alden. Grabe, no? And then sabi dito ay ni Sir Betong naman, napakinggan niya mga kasambreros na baka nagulat siya, no, kasi parang hiningan siya ng reaction dun sa recently na sinabi ni Sir Alden, nagkaroon siya ng depression.
So nagulat Sir Betong na parang reminder sa atin din na kailangan kumustahin natin yung mga mahal natin sa buhay kasi akala natin wala sila pinagdadaanan, so parang meron pala, especially ating family mga kasambreros. Tapos yan, happy naman si Sir Betong na nakabangon na ulit siya unti-unti si Sir Alden sa depression. Hindi basta-basta ang depression mga kasambreros kapag tumama sa atin yan, kasi isipan mental health yan hindi biro mga kasun. Kaya kapag may mga nagjo-joke sa social media na about ganito ganyan na affected sa mental health, talagang wag nating papabiruin ng kasi hindi biro yan mga kasambreros. Kailangan we have to show care and concern and love sa kanila. And sabi ni Sir, kasi Sir Betong, kung hindi po na alam, ay sobrang nagbigay ng impact kay Sir Alden, kasi nung time na pandemic, nagla-live selling siya. Tapos nung live selling siya, pumasok si Sir Alden. Sabi niya si RJ Richards, RJ Fulkerson. So parang hindi pa siya makapaniwala na si Alden, tapos binigyan siya ng 50,000 na ayaw sana yung pagsabi ni Sir Alden. Ay alam niyo naman pagka generous niya box office king talagang nangibabaw yan mga kasambreros. So yun talagang na concerned din si Paps Betong sumaya kay Sir Alden. And then ito, sobrang cute na kaka-upload lang kanina. Si Avi, ang magtito na ito ay nagkita na naman. Hindi ko alam kung saan na naman sila pumunta nito mga kasambreros. Siguro hindi ko alam, baka umattend kasi si Sir Joros lang ito, conjecture lang or hypothesis lang mga kasambreros. Conjecture talaga English vocabulary. Parang lang ba? Parang dito, parang guess mo lang, educated guess, hypothesis mga kasambreros, na umattend siya ng graduation ni Sir Joros Gamboa. Kasi Sir Joros ay graduate po siya nakakabit si Sir Joros. Graduate siya sa Global Life University sa pagiging AB Biblical Studies. Kasi Christian ito si Sir Joros. Kung kaya ma-vlog niya minsan, pinapanood ko rin po kasi nagti-teach siya. So akala natin parang wala lang kasi pero ito talaga nag-aral siya mga kasambreros. So kasama ito yung kanyang wife, and then si Telestay. Si Telestay, rin to, sikat din na content creator. So classmate pala sila dito ko lang din nalaman mga kasambreros. So pagpalain palalo si Sir Joros Gamboa, aka Jim sa Hello Love Again, at saka yung pambansang kalog din ito si Sir Joros Gamboa. So and then ito nag-post si Sir Alden ng kanyang verse of the day, 1 Corinthians 16:13. Ang ganda nito, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Sabi ni Sir Alden mga kasambreros. Amen and amen Sir Alden, magpakatatag tayo. So isa rin siguro sa hindi isa ito yung pinaka main reason na naka-bounce back or positive lagi Sir Alden in spite of yung experience niya about depression, ay yung word ng Panginoon nakapagpapalakas talaga. And then ito, sobrang cute although throwback ito mga kasambreros, parang si Ma'am Catherine ay meron siyang picture na naluluha tsaka black and white, pero alam ko parang throwback lang ito mga kasambreros from one of her photos before. And then ito naka-real me siya, nakakulay violet. So tapos parang nasa buwan mga kasambreros. Naka-heart sa ng inyong box office queen. Sobrang ganda. Sobrang parang elegante, chic, demure, classy mga kasambreros ang inyong box office queen. So talagang nakakamangha ang kanyang kagandahan. So pero alam ko parang throwback lang din ito mga kasambreros. So yun po siya. And then ito next item natin, si Ma'am Pokwang. Siya naman yung ito muna. So ito muna second to the last item natin, itong kay Ma'am Catherine parang ginawa siyang Cleopatra na naman, pero yung kanyang angulo ay dun sa parang nag-Jessica Soho sila. Tapos nakaupo siya na naka-stewardess na attire mga kasambreros, nga yung nag-practice lang yan ni Sir Alden sa Jessica Soho dati during the promotion of Hello Love Again. So yun, tapos ang ganda ng inyong Queen Cleopatra.
na isang Egyptian character or Egyptian figure, mga kasambreros. And then ito, last item natin, si Ma'am Pokwang na ang nag-invite ng kumbaga pa ng manood ang tao or ang publiko ng Stars on the Floor, mga kasambreros, after nina Ma'am Marian, Coach Jay, Sir Alden nga, mga kasambreros, sa pag-invite, no? So yun po siya, mga kasambreros. Alright, so yun actually sa ating captain items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang sweet nito. Pagsintang Wagas ang title. Psalm 143 verse 8. Let me hear in the morning of your God's steadfast love, for in you, kay Lord, I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul. So ang Psalms na ito, mga kasambreros, no, 143 verse 8. So pagsintang wagas, magkaiba po yung wakas, ha, sa wagas. Ibig sabihin ng wagas sa mga kasambreros ay pinakataas, no, sukdulan, mga kasambreros, kumaga pa sa dulo na walang hanggan. So wagas siya, kumaga pa perfection. Although hindi natin yung perfection dito, kay Lord po ay mahahanap natin at na-experience ang perfection. So ang verse na ito ay napakagandang reminder sa atin ng relationship natin sa Panginoon, na connection natin sa Panginoon, mga kasambreros. And ang psalmista dito ay nag-express ng great desire para simulan natin yung ating araw na aware tayo ba, na cognizant tayo, mga kasambreros, ng pag-ibig ng Diyos at saka guidance niya sa atin. Kasi sabi niya dito, diba, let me hear in the morning, no, of your steadfast love, no, pagsinta at saka pag-ibig na wagas, mga kasambreros. So kung tayo pa ay gumigising sa umaga, ano po yung unang ginagawa natin? Check ng cellphone, diretso agad sa gawain, sa ugasin, sa labahin, sa lulutuin. So diretso sa sa pag-ayos ng kama, no? Ganon, mga sis. So check kung sino yung may nag-text, may nag-chat, and so on. So yun yung mga normal natin na routines, mga sis. Pero ugalin natin yung luluhod muna tayo, magpapasalamat sa Panginoon, mga kasmas. Ibuka natin yung ating bibig sa pagpapasalamat ng unang-una sa panibagong umaga na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi hindi lahat nabibigyan ng panibagong umaga, mga kasmas. So, another reason, another day, another chance, another opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon na purihan pa ang kanyang pangalan at saka makita pa ang mundong ito, mga kasmas, and experience the people around us. The psalmist asks God to help him hear His loving kindness. So, tayo ay, yung prayer din natin minsan ay, hindi lang minsan, no, talagang isali natin na, Lord, tulungan mo po ako na marinig, ma-experience ang iyong loving kindness, ang iyong dakilang pag-ibig, yung pag-ibig na wagas ng mga kasambreros na hindi nagwawakas. So, ang ibig sabihin po nito ay, nire-reassure, no, ng yung pag-ibig ng Diyos sa atin na before embarking on this day, no, bago magsimula ang araw, bago mo ipatong ang iyong tapak ang iyong paa sa lupa, sa semento, sa tiles man yan, ay nagpapasalamat tayo sa pag-ibig at dakilang pag-ibig, no, pagsintang wagas ng ating Panginoon. It is about opening our hearts to God's guidance in feeling the warmth of His love guiding our paths. So yun po siya, mga kasambreros. It's about hindi lang yung daily agenda natin na mahalaga. So as we've been always saying and reminding, mga kasambreros, na may priorities tayo sa buhay. So kung marunong tayo mag-priority, pinakauna ang Diyos, tapos pangalawa ang tao. So yung mga agenda natin, mga susupasok po dyan sa araw-araw. Furthermore, this verse emphasizes trust, no? Pagtitiwala, mga kasambreros, no? Pagtitiwala na ang Diyos natin ay dapat natin pagtiwalaan sa direksyon ng ating buhay, and pwede itong maging powerful practice sa ating pang-araw-araw na pamuhay. By trusting in God and inviting Him into our daily lives, we can experience peace amidst uncertainty. So ito yung parati natin sasabi na kahit nasa gitna ng gulo ng mundo, kaliwat kanan ng bad news, ay may peace pa rin tayo, may kapayapaan tayo na na-experience sa buhay. So sabi niya dito, cause me to hear your loving kindness. Ito yung heartfelt prayer kasi ito, mga kasi yung pinakaunang stanza, no? We're breaking down the parts of Psalms 143 verse 8, mga so, loving kindness, how it expresses a desire for awareness of God's love. Tayo, mga kasambreros, kapag aware tayo sa isang bagay, na-appreciate natin yon, tama?
Kapag aware tayo na may nagmamahal sa atin, talagang tayo hindi, di ba, mga jowa na yung mga teens pa, yung mga teenagers pa. Pag talaga, may chat, may tawag, may text, no? So, may FaceTime. So, nandun yung, kumbaga pa yung longingness na gusto mo siyang parating kasi aware ka na minamahal ka mga kasingers. How much more sa ating Panginoon na binigay yung kanyang kaisa-isang anak sa atin. And tayo mismo, no, we were created or expressed out of love mga kasingers. This is significant because we all long to feel loved and accepted. Tama ito. Maraming mga tao at mga kabataan sa mundong ito na minsan pinanganak lang sila, tapos lumaki sa tiyo, sa tiya, sa ibang tao, lumaki sa ampunan, lumaki sa relatives lang, sa hindi totoong magulang. Because nga, maraming problema. For example, naghiwalay, tapos hindi compatible. So maraming reasons mga kasungers. That is why tayo bilang tao, kahit na yung mga naiwan na yun, lalong-lalo na magulang, ay naglulong tayo, na nagde-desire tayo na mahalin at saka matanggap mga kasambreros. The psalmist asks God to make His loving or love known, suggesting that recognizing God's care can uplift our spirit. So, ganun mga kasambreros, kapag tayo po ay aware sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang dakila at saka pagsintang wagas, tayo po ay ma-uplift, no? Pag nadadown tayo ay mapapalakas ang ating spirit. So by focusing on God's loving kindness, we can transform our hearts and minds to reflect on His goodness. So napakaganda nito. And sabi dito sa pangalawa, di ba? For in you I trust, no, speaks to our faith journey. So yung verse na ito talagang isang verse lang siya mga kasama, pero sabi dito, for in you I trust, no? Tayo ang nagtitiwala sa Panginoon. Tayo nagtitiwala at alam natin that kasi parang siya yung kunwari yung ating magulang, alam natin yung magulang natin ay very organized, kung pa may pinag-aralan sila o nakapagtapos ng pag-aaral, mga doctors sila for example. So alam nila yung gagawin, ang tamang gawin